Maganda po yung video natin ngayon dahil ito po ay general information at dapat po alam po ito na lahat upang maiwasan po natin masira itong ating motor. Kasi mayroon po tayong napanood na isang vlog at ang sabi po ng vlogger, nasira daw po yung kanyang ECU dahil nag-connect po siya ng dalawang baterya sa kanyang motor at yung ginamit niya na connection is series connection. Kasi nalubat daw po yung kanyang baterya, nanghiram siya ng baterya sa kanyang tropa at kinunik niya to. Yun nga pong problema mga pare ko, series connection po ang ganyang ginamit. So talaga naman pong masisira ang kanyang ECU. At kung bakit po ganon ay panoorin niyo po itong ating video. Ito po sa harapan natin, kung makikita nyo ay meron po tayong dalawang baterya at meron din po tayong pan-jumper. At ang gagawin po natin ay isi-series connection natin itong ating isang baterya doon sa nakakabit. Pero joke lang po yon dahil sigurado pong sira din po yung ECU nitong ating motor. Kaya ang gagawin ko is tatanggalin ko siya for sure at hindi ko siya i-connect sa ating motor. Siya nga po pala sa pagdidisconnect po ng ating baterya dito sa ating motor, meron po tayong rules na sinusunod. At ang una po natin tinatanggal ay yung ating negative terminal ng ating baterya. So iside lang po natin siya. Then susunod po natin ay itong positive. Yan. Gamit po itong ating multimeter na nasa DC po yung kanyang selector ay checkin muna po natin yung voltahe ng bawat baterya natin. At unahin na po natin itong nasa taas. Itong voltahe nitong ating baterya na to is 12.92 volts. At itong sa baba naman is 12.68 volts. At yung gagawin po natin connection is yung ginawa ng vlogger na series connection. At ayan po, nasa picture. Makikita nyo yung positive po ng isang baterya at negative ay pinagkonekta niya. Siyempre, yung dulo-dulo na lang na positive at negative, yan na po yung papasok po ng ating motor. So, gamit po itong ating jumper, ay i-connect po natin itong isa sa positive at ito naman isa ay sa negative ng ating baterya. Siyempre, yung dulo-dulo na po sa terminal po na papunta ng ating motor. Then, kukunin po natin yung voltaheng makikreate nito. Negative, positive, ayun, 25.61 volts po yung pinasok niya sa kanyang motor. Kaya nga sasabog talaga ang kanyang ECU. Malinaw na malinaw sa series connection ay tataas po yung voltahe ng ating baterya. Kumbaga yung dalawang baterya po natin ay magko-combine, mag-a-add po sila. 12 plus 12 equals 24 volts po. So yung mga pare ko, kung tatanungin nyo naman po, bakit may fuse naman siya? Hindi po ba siya sasabog yung kanyang fuse? Titistingin po natin. Ito po yung ating fuse at ilagay po natin yung kanyang cover. Baka nga pumutok, at least meron po siyang cover. Then ilagay po natin sa positive side ng terminal itong ating fuse. Then syempre connect po natin yung ating multimeter. Ayan. Then yung isa is negative. Kung makikita nyo, 25.61 volts pa rin po yung ating voltahe. Pero hindi po pumutok yung ating fuse. Kasi po sa mga series connection, tataas po yung voltahe ng ating baterya at the same time yung kanyang current ay hindi po mababago. Kumbaga the same pa rin po. Kaya wala po tayong mataas na current ay hindi po puputok itong ating fuse. Pagputok po ng fuse ay pag nakapag-create po tayo ng mataas na current. At ang mataas na current ay makikreate po natin pag mayroon po tayong short circuit at mabilis po dadalo yung kuryente sa ating fuse. So dito wala pong pagbabago yung kanyang current kaya hindi po siya puputok. Kaya yung mataas na voltahe na yon ay diretso po yon sa electronic parts ng ating motor. At isa po sa tatamaan niya ay ang ating ECU. Ano po ba yung tamang connection ng dalawang baterya upang hindi tumaas yung kanyang voltahe? Ayan po, parallel connection. So gawin niyo po yung parallel connection, hindi po tataas yung kanyang voltahe, same lamang 12 volts at the same time ay madodoble niya po yung kanyang amps o yung kanyang juice or pwesa ng ating baterya. Kumbaga mapagkukumbine yung lakas pero yung kanyang voltahe ay hindi tataas. So makita nyo naman sa parallel connection, napakasimple lamang, i-connect nyo lang po yung negative sa negative. Ito meron po tayo dito connection, no? At yung isa naman ay positive sa positive. Kaya pag tinis po natin to, gamit po itong ating multimeter, ayun, 12.79 volts. Hindi po siya 25 volts. So yan po yung tamang connection ng ating dalawang baterya na hindi po masisira yung ating motor.
Okay na po mga pare ko, alam nyo na po. Pero yung pinaka-safe po sa akin, para sa akin lang po, ay wag na po kayo mag-connect ng dalawang baterya. Kasi wala naman din po masyadong epekto yan. Dahil may problema nga po yung isa, baka po madamage na din po yung isa. Kaya ang gagawin nyo po is i-connecta nyo lang po kung ano po yung matino sa kanilang dalawa. For example, ito po yung luma o sira o may problema na, ay ito na lang po ang i-connect nyo sa inyong motor para po siguradong safe na safe. Sa pagkoconnect naman po ng baterya sa ating motor ay meron din po tayong rules na sinusunod dito, at ang una po natin kinakabit ay yung positive side ng ating baterya, at yung susunod naman po ay itong ating negative. At kung bakit naman po tayo may sinusunod sa pagkakabit ng terminal ng ating baterya ay panoorin nyo po itong ating next video tungkol dito.